naon mga kaigsunan, we are facing the God, ang Ginoo nga atong gikauban dinhi. Ato lang pa ng kamutan sa pagkontrol, pero sa di pa ko magpadayon na ako istorya sa inyo. This is really happened. Sa dito nila itako sa ako ang nagkaigsunan sa Leyte. It's the church of my sister. Ang ilang sekretary kanang gipangulitawhan sa isa ka nang naabday nagpuyo dito sa likod sa ilang palayba. Busa kay katong babae gibalik-balikan man hangtod nga ang lula ni attempt na pod ni apil na pod og sulti. Abi ninyo mag-eksonan, if God kung nakita gyud sa Ginoo sa ato we are really a chosen people, na i-reveal ingon ang katong ingon sa Satanas sa babae siya. Abi ninyo kaning inyong gibarugan nga religion mao ni ang kamatuoran. Niya sa inyo ang kamatuoran nga inyong gibitbit. Ingon siya diha sa unahan sa inyong church. Nalin na simbahan, ipaadto sa inyong papa kay kana sila nangita o kamatuoran. Musa giadto si ang papa o katong church na silang tanan, na-convert sila kay nangita sila sa insakto nga dalan. Ang yun ba yung istorya mag-igsunan? Abi ninyo nga nang naamin din na sa sulod, kaya inyo man may ipauban. Kita na yung nagpauban sa ilahan mag-igsunan sa gawas padaan. Ingon, mo bida nga kita bring Christ inside sa church. Pero pagganitan na wala, ang ato pang wala nato giyanti, ang atong mga istorya, pagganitan na human, asa gawas, ato nang idala diri. Wala sahay, marami sa diba, yun siya, ang sa manintiin. Ingko niya tanang kasyahin, yung ganong unsa. Ay kanya ang tiil naman ni binders ba, akong gusto na. Isa kong sa dahil ko, kunya na tamang istorya. Atong i-control mga kaigsunan kay niya atas sa presensya, niya atas sa sunod sa simbahan. Kung may ba siguro, maglagi-lagi sa taglingkod. Kaya kung doon man yung taglingkod, magtapad ta, di man nato kalikayan, no? Labi na sa itong mga batanon. Asa pa na yung mga tigulang. Di nato kalikayan mga kaigsunan nga. Unsa gani istorya sa isa, ato na dahil i-adaptan hangtod nga mawala na ta sa presensya sa Ginoo. Busa ako naglaom na ang atong pagsimba nga doon na tayo unsa ang atong kanabuton o unsa atong handom nga ni anhi man ta ning simbahan, unsa man ato ang desire, unsa man ang ato ang motibo magkaigsunan nga ni anhi man ta diri sa sulod sa simbahan. Imagine for the whole day ngano ni anhi man ta diri. Doon na patay gihandom sa atong kinabuhi nga sa atong pagsimba makadala ta o kaayuhan sa atong pagtaong nga ulit. Sa ipata magsugod mag-exert ako kung yan sa pag-ampo. Lagyan mo nga mahan, Diyos na nakagagahon. Nini mga butlo ang Ginoo Diyos ang ginawa. Dapit ang iyong presensya sa utang kanyang magatuon o mga paminaw o mga mensahe. Tabangin ni Ginoo ang kanyang mga leksyon ang natunan. Awan ni madala sa untag-tag sa kapuloy-anan, aron mahimo na mo ni giya. Alang sa pagpangalagad, mintas adun na pa'y panahon, adun na pa'y kahigayunan. Pabaluga kami na matinumanon, nga mahimo kami panalangin, labi na sa among mga minasa ang kinabuhi. Dalay ko ka sa ng panahon, o kiniambil ang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong tukiyon karon mga kaigsunan, kinsay nakabasa ninyo sa kinabuhi ni John Wycliffe sa Great Controversy? Kinsay nakabasa sa iyang kinabuhi? Kini si John Wycliffe mga kaigsunan, isa din siya ka ang tanaw na kasi naitala diha ang Great Controversy. Si John Wycliffe mga kaigsunan, so wala pa siya sa reformasyon, panahon pipila ka pa. Adun na siya ang ginahimo magkaigsunan, maghimo siya o i-translate niya ang Biblia nato sa English, no, para sa England, no, na iyang tumong. Busa, sa iyang kinabuhi, iyang ipaningkamutan nga makahimo siya o daghan pa nga mga Biblia nga iyang mga panghatag dito sa mga panimalay. Kita ba mga kaigsunan, no, we are really fortunate enough. Kaya kung mangayo kang Biblia kang ring-ring, automatic ihatag na sa imo. Sa ilang nga panahon, lisod kaayo magkaigsunan kay si
Si John Wycliffe naghimo pa, nag-imprinta pa aron lang masabdan sa mga lain pa nga mga lugar na ilang masabdan ang Biblia. Apan sa iyang panahon magkaigsuonan, ato na laning diretsyon ug unsay naa sa kinabuhi ni Wycliffe. Ang kaning kinabuhi ni Wycliffe mga kaigsuonan, puno siya doon na siya pagtuon sa doktrina sa church. Aron siya makasabot siya ang pag-eskwela. Imagine, she's just only 6 years old pero nagmasakiton na siya. Wala na siya ego nga strength sa pagpahimo sa iyang ministry. Kaya nga naman mga kaigsuonan atong nadiriwaingon siya nga si Satanas, yan na siya. Apan kalintang napahunong ang iyang pagbuhat, bisan o wala pa siya mag-edad o 60. Imagine, 60 ka brother, si brother, pilang ka edad, brother Roger? 62. Oo, 62. Si John Wycliffe mga kaigsuonan, wala pa siya 60 pero tad-tad na siya kaayo. Ay nga naman naman niya ha. Ay doon na siya desire nga ang iyang pagtabang, iyang pagbuhat sa Ginoo. Habit na nang walay undang. Gihasi pa yun siya mag-kaigsuonan. Ang term nga gigamit dili gihasi kay kapila siya tawgon sa mga monghi aron kay iya magong gihimo mga kaigsuonan nga iyang gisulti ug unsay naagad sa Biblia. Apan kini si Wycliffe, sa kahigayon, ang balita ang iyang kusog nga dali ra kaayo natigulang, giatake siya sa usa ka delikado nga balatian, no? Inana na iyang kahimtang nga grabe siya og paningkamot, grabe siya og mga paghimo sa mga nahibawan niya sa unsay naa sa Biblia. Ang balita nila talibay pag-ayo sa kaparian, lipay kaayo sila kanya naman. Ngayon nalipay man sila magkaigsuonan kay Wycliffe. Inana man kay nga naman si Wycliffe di ay ginahimo na niya iyang ginatukan ug unsa ang mga ginapanhimo sa kaparian. Karon nagtuo sila nga maghinulsol. Nagayod siya sa kadautan na iyang nabuhat sa simbahan ug madali sila pag-ato siya luwag. No, katong grabe na kayo si Wycliffe. Dili na ganin siya makabarog. Dili na siya makahimo siya katungdanan. Nag-alirong na dito ang mga munghi o mga pare dito sa iyaha. Sa dito na siya sa higdaanan magkaigsuonan sa kakapoy, nga gihimuan pa yun siya o bitayanan, gihimuan pa yun siya o daghang pagpamaagi anong lang yun niya pagsumpo sa iyahang gihimo magkaigsuonan. So sa dito na sila, yung dayon si Wycliffe. Ang balita ni Kayla, siya sa kadautan sa iyang nabuhat, noon mo na ilang gihimo nga pagsumbong nila kang Wycliffe. Mga representante kan sa upat ka religion nga order uban sa upat ka mga opisyal sa kagamhanan naglibot sa tao nga gituuhan nila nga himalasyon. Pero kani si Wycliffe mga kaigsuonan, ang tanaw nila kanang himatayo naman gyud ni siya, wala na gyud. Adunay kamatayon diha sa imong mga ngabil matod nila. Matandog ka sa imong mga sayop. No, dunay ilang giatak gihimo kang Wycliffe. Nano di ko man mo surrender nga ang imong baba. Siguro ang kahintang ni Wycliffe lagom-lagom na to, no? Napayat nga naglagom-lagom na. Ingon siya nga adunay kamatayon, matandog ka sa imong mga sayop. Ug bagyawa ang imo sa among atubangan ang tanan nimo kasulti nakasamad ka namo. Unsa man dayto nga gisulti? Diyang gitugan na mga kaigsuonan ang katong paghimo nila nga magpasaylo, magbayad, no, naghimo sa ilahang lugar kung yung sa kaparian sa paghimo sa pag-atake. Sa dito na sila gialirungan na atong mga munghi o mga pare. Iwan na dayon to isa ka dako-dako. Nabinaw ang reformador diha sa kahilom ug iyang sugo ug iyang pantay sa pagbabangon kanya sa higdaanan ug nagtuto kanya pag-ayo nagtindog sa nagulat sa pagbakwit sa iyang ipanudlo na dito na tanan ang mga pare, ang mga monghi na dito tanan. Sige yun sila inyong bakwian na ginagin mong sulti. Nga imo man yun ni atraka o maayo, imo man yun ni daot o maayo, bakwian na. Unsa kaya, kung kita kaya ato mag-eksonan. Hindi na lang kanta, hindi mo nang katanga. Sige na, ako na lang bakwian. Kaya nga naman, na ay bitayanan ng giandam sa iyaha
nga sumukon po ni si Wycliffe. Pero sa may iyang gisulti magkaigsunan. Ingon siya, sa pagbawi sa iyang ipanudlo, mingon siya, sa kusgan, dako kayo paningog, sa kanunay kanhim, makapakurog kanya. Kung sa ingon niya magkaigsunan siya, dili ako mamatay. Kung gibusog yun niya, sulti kung dili mabuhi ang magpamatuod pag-usap sa dautan sa mga buhat sa mga kaparian. Iyang gisinggit magkaigsunan o unsa ang mga gipanghimo sa mga kaparian na naingon ato ang ilang sa iglan ni nahitabo magkaigsunan. Musa si Wycliffe na gibyaan nila bisan katong giulagi. Giandaman na siya magkaigsunan o bitayanan. Giandaman na siya nga aron dito nila papangulayon. Musa si Wycliffe magkaigsunan sa Muni akong iganahan din magkaigsunan na iiwan ni Wycliffe. Kung gusto di ay ta nga taason ang atong kinabuhi, unsa may atong sikreto. Usay mga tahanak ka, pero na imong edad. Katong dito sa Pampa, katong nagdagan gani pagka president gani sa Jar Conference, he is 95 years old. Amo siya di pangtanan ko, sir, unsa may imong sikreto. Nga na inana naman yung edad, mag-walking siya o 2 hours a day. Pero ang number 1 yun ingon ni Wycliffe, di rin magkaigsunan, apil sa buhat. Kaya kung apil na ito sa buhat, ang atong kinabuhi iyang patason. Busa si Wycliffe magkaigsunan, gilugwayan pagyud siya sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nga di nakahimo sila o daghan pagyud kaayo ng mga Biblia, nga iyang nanghatag sa palibot nila ng mga kalugaran, hangtod ingon siya nga ako andam na sa iyang pagdamatay. Dili sa katapusan mga kaigsunan, ingon si Wycliffe nga siya kung sa iyang kamatayon, ingon siya, andam na siya o iyang gihimo mga kaigsunan nga bisan unsay nahitabo iyang padayunon kadako sa buhat sa reformasyon. Reformasyon mga kaigsunan kay gikan gyud diha sa Biblia nga iyang gikuha. Unsa kay nahitabo mga kaigsunan kay Wycliffe? Namatay kaya to siya? Nalimbuhat man siya? Namatay. Sa iyang pagkamatay mga kaigsunan, ingon siya, napakyas ang kaparian sa pagtuman sa ilang pagbulutan kay Wycliffe. Sa panahon sa iyang pagkinabuhi, kung dili mamas baga sa mulyo ang ilang kasuko, samtang naman, samtang malinawon ni pahulay sa iyang lawas dito sa lubnganan. Namatay yun si Wycliffe mga kaigsunan, pero unsa ang pagyoy ilang himo sa kadagod nila nga nung wala nagwikan si Wycliffe sa iyang gihimo dito, sa iyang paghimo sa kaparian sa mga munghi. Ang iyang upog magkaigsunan, imagine, for 40 years na siya nasa lubnganan, ikot-kot pagyod nila. Yan sa pagyod nila, waman sila nakasunog ni Wycliffe sa buhi pa, dinhi na nila gisunog nga usa na. Ikot-kot ang iyang buhok, o giunsa man sila. Gisunog mga kaigsunan. Ang atong panahon karon mga kaigsunan, nagasulti sa mga makalilisan ng mga paghitabo. Ang Great Controversy 608, nagaingon siya, ato daning basahon mga kaigsunan. Kita nalipay ta mga kaigsunan nga daghan kay tagnibalaan dinha sa espiritu sa tada. Pero unsa kaya do na bagyo di ay lisang mga kaigsunan nagtuon ta kay balota unsa ang mensahe sa tulo ka manulunda, pero unsa ingon ni Sister White mga kaigsunan sa 608 ina siya. Samtang nagsingabot ang bagyo, dako nga panon sa katawhan nga nagaangkon sa pagtuo sa mensahe sa tulo ka manulunda. Unsa di ay ang gipaklaro ani mga kaigsunan na ay pagtuo. Apan wala na balaan pinaagi sa pag-unsang magkaigsunan, sa pagtuman sa kamatuoran, mubiya sa ilang paruganan, umuibog sa mga pundok, sa mga magsusukat. Muna ang pinasakit kaayo magkaigsunan nga kita nga mga Adventista. Niya kita yung tagyan ni Sister White, kita yung tagyan sa iyang anyan. Nasiguro tayo dagang mga libro, pero ato kami ditong taong dito sa atong mga asana nato, ditong taong na dito. Wala man dahil ling-ling ani nga mga libro nga kini mga kaigsunan mo niya ang mga libro mo yung makagiyan nato. Ingon siya diri sa ilang pag-ipon sa kalibutan, kung kinabuhi sa kalibutan, sa pamatasan, ilang makita ang mga butang na halos sama ra sa kahayag
O kung maabot ang mga pagsulay, pagsutaan lang, magpili sila sa may masayon. Sayon lang mga igsoon, kaya nga naman, wala man nila paandama na kanina panahon na atong gipuyan, dili na siya panahon nga atong kumidyahan. Sa katong ako kasi nakabantay ninyo mga igsoon na September 17, nagwali ang Pope nga how precious is Sabbath. Nagtingala ko, kaya pagtanaw na ko, yan yung isulti mga igsoon nga unsa gyud ang Sabado. It's really the Sabbath day. Hindi, gisulti ko niya, unsa ni kabalaan, o unsa gyud nga iyang sunod. Yung mga din manihan niya, pagkasunod simana, nagwali na po siya o Domingo. Unsa lang ka ang rason ani mga kaigsunan. Kita kung nakibaluta, we stand for the right, no? Ato yun yung sutaon, nga nung nagpaluyo. Ang ato lang kahimtang karong mga kaigsunan, ang makatawhan na wala dali nagpakabala. Ani nga mga mensahe. Sa'yo lang nato pagsunod. Kaya nga naman, na-open naman sa ilang mga kaigsunan ang kaning, ang sabihin na nailingan na the last act of the drama is, kung saan ang last act na ito, na drama nga atong giatubang karon. Ha? Isabat. Pero ano yan mga kaigsunan? Last act of the drama na magkano niya nga, maabot man na simbado sa ilin. Nga naman, na di man nato ni praktiso, na last act of the drama man kaya ni atong pagsimba. Nga naman mga kaigsunan, atong mamusikan ang panahon na bisan adlaw nga Sabado, wala nato ni kagayo bili value sa atong kinabuhi nga nagpasagad lang yung taghapon sa atong pagpangalaga. Unsaon kaya nato sa atong kinabuhi mga kaigsunan? Ang atong malibawaan mga kaigsunan nga unsa kayo galing sa Revelation 12:17 na ato ba nga sabtan nga ang dragon nasuba siya sa kisay kasabtan. Ang human ba yung nakasukan? Dili. Ang kaliwat. Make war with us. Kita ang mga kaliwat, mga kaigsunan. Kita mga kaliwat sa babae na nagsunod, nagabantay siyang kasabuan. Unsa man ang reaction nato ani karon mga kaigsunan, bisan adlaw yang Sabado dito sa gawas ba? Asa mo mga tawhan ug Sabaduhan dito man sa mga buhol man ni Otto. No, inana nila ha. Dito asaw gapon o pagani to anak wala na inana man kaigsunan. Kita na pasalamat nga daghang kaitan ni bawaan. Una ingon sa dinha sa atong the storm approaches. A large class of the space of the third angel's message. Pero wala man lang nato ni gisabot. Unsa man ni ang sulod aning mensahe sa tulo ka manulunda. This is all about revival and reformation. Ang sunod ani mga kaigsunan, gitagaan ba nila ito bili. Ang adlaw ito paulay, nga kini mahimo natong timbre sa atong kaugalingon, aron dili ta ani may salaan. Ang atong, ang sa pag-iingon diha magitsaunan sa Binadayag City Ono. Sa karon, sigig-singgit ang manulunda. Ang Ginoo sigig-singgit sa manulunda. Kasi may singgit niya sa Revelation 7:1. Ang sigig-singgit niya din ha. Hold on! Ayaw sa buhi ayaw sa buhiin na kung saan yung dili niya pabuhian. For winds of strife. Pero karon mga kaigsunan, buhiin na ba? Hinay na. Sa ubang lugar karon, grabe ang mga unsa. Grabe ang mga baha. Mutanaw gani ka unsa naman nga panahon. Atong hinumduman mga kaigsunan diha sa Mateo. Kita biya in diverse places dita pareha. Kung unsa ilaha, kung baha ang ilaha, unsa kaya atuan? Unsa kaya nga atuan mag-kaigsunan ng atong mulaton? May bagyo kaya o may linog na sukad ang yuta nakatilaw? Ana kaya ang atua? Na sila karon mag-kaigsunan sa Mexico, asa pa nga mga lugar, ang ilang mga sakyanan tunaw na, asa ni nagaligid na or traktarak na lang nga sa bago pa to nila gipalit. Pero wala na sila ibili mag-kaigsunan. Unsa man ang ato ni kinahanglan karon nganong yung anim ang tangani amanta diri sa simbahan mag-kaigsunan. Unsa gid ang pinakadako nato ni kinahanglan. This is a great controversy ng kaigsunan. Ingon siya diri o. Mao niya ang atong kun ang mga chosen, kun ang mga Israelites sa una, unsa ganito ilaha, mga gahig ulos, tinik unsa pa gyud, mga unsa pa ganito ay naa sa ilaha. No, dili pud sila mga dili pud sila mutuo in ana pud unsa ganito na ingon sa Ecclesiastes 1:9. The story repeats itself. Kung unsa na sila katsauna, pupunta mo po niya ang atong kahimtang karon. Ingon siya sa dinha na siya sa Great Controversy 601.
ang panahon sa kalisdanan ug kahigwaos nga atong atuban na kinahanglan o pagtuo nga mulahutay sa kakapoy. Mao ni ato ang praktison magkaigsunan. Kung sa ganin ay naa sa Thessalonians nga, Lord, asa na makita? Lord, increase my faith. Hinuon ka, dumati ang among pagtuo nga bisan unsa ang mga panghitabo sa palibot, magpangalagad ta mga kaigsunan. Kaya naman, ang sagingan gani sa Jeremiah, sige, dili mo kaluwas sa atong mga anak, ipod ko kaluwas sa akong bana, di ko kaluwas sa atong asawa, kung dilikin sa lang atong luwason. Ato lang yung kaugalingon. Mao na sa tuloy-anan mga kaigsunan, labi na sa worship time, kung naga ni dili mag-worship hala, kung panahon pa sa balo sa buntag, magpalangay-langay, total ang kaluwasan, iya, dili pa yata maluwas o pundok mga kaigsunan, kung dili individual. Dili ko makaluwas sa akong anak, dili ko makaluwas sa akong bana, kung dili ang ako lang yung kaugalingon. Ang panahon sa kalisdanan o kahigwaan sa ato ng giatubang na kinahanglan o pagtuo nga mulahutay o kakapoy, kalangan o kagutom. Usa ka pagtuo nga dili maluya. Usahay magkaigsunan nga naman, usay sakit kayo no? Nasa na Adventist ba? Iko brother, ang babae, sulo kasakan na ako sa bus. Ayun siya, ako na 24 years na ko nag-Adventist. O, nalipay ko ka 24 years na siya. Unya ka, wala? Yan sa kikibuloy na ako. Wait, kayo bulungan. Lalo 24 years na ka. Sa Adventist niya karoon inana, nakangano man kaya magkaigsunan sa man nga nagpaluyo. Kay tungod kay, wala mo siguro basa-basa, wala'y panahon sa pagtuon, wala'y lulingling, kung asa man siya mangita o ka na makapasenter sa iya. Ingon siya nga alam, ang panahon sa kahimugay, kigayunan, ihatag nga to sa tanan, aron sa pagpangandam, alam niya ang panahon. Nadaog ni Jacob. Kung sa man mo dahil sa panahon ni Jacob magkaigsunan, doon na ba siya pakigbison? Nga katunas siyang naglakaw na siya, iyang pamilya, iyang naningilay, iyang anak diri, iyang asawa diri. Siya lang yun ang naglakaw nga sa iyang kaugalingon. Kung sa man to siya paglakaw magkaigsunan, sa blessing ba to siyang kinabuhi? Panalangin mga kaigsunan. Kato gani, ipiangan gani siya, di ba, na nag-wrestling sila sa manununda. Yan, napiangan biya to siya. Ang iyang igsuon nga nangita, handog gani si Jacob nga iyang makitaan ang iyang igsuon. Ang iyang pagkakita sa iyang igsuon nga, yung ato na iyang igsuon nga, grabe na kay kakimay-kimay, nga dili na kay makalakaw, naluoy siya magkaigsunan. So, ang nahimutang di ay kay Jacob nga bisan di ay ingon ato, nahimut di hapong panalangin siyang kinabuhi. Sa ato mga kaigsunan, usay na yung mga panahon nga, mga mahimong panalangin. Kumusta itong tulo ka Hebrews nga mga lalaki? Kung sa manilang reaction mga kaigsunan, nga bisan ingon ato sila, wala yun nila pabalinga, bisan itong asuto sila ay ato pa sa karayo. Ang atong kalibutan karon mga kaigsunan, amo pong istoryahan sa atong kahimtang din sa church sa Kiblagon. Kaning atong church sa Kiblagon, mga kaigsunan, na ang sanay namunta lang yun ni nga o guidance of the Spirit nga atong himuon. Well, without knowing, ug asa may mangita og salapi, ipahingo aning ng gambalay. May lagi na Ginoo kami man ikapa na siya. Kay siya muhatag, ihatag. Wala din ko, lagi panahon makiksuno nga medyo hilak na ko, Lord, imuhabi ani. Wala din ko ani. Imuhabi agad niya, asa man ko mangita ani karon. Asa man ko mangita og sweldo. Asa man ako ni ihatag ang sweldo, ang among sweldo sa amo ang sa nagpanday magkaigsuno ng pagsugod is magsweldo ni 1,000 for a day. Sige sa man asa man dami ang mga hilak ko sa Ginoo magkaigsuno, Lord, imuhabi maning simbahan. Nga asa man nila ko kung itaon. Wonderful yun ang Ginoo magkaigsunan kay kung kinsa ganitong ako muna o sulti magkaigsunan, doon nagyoy katigaya sa panalangin niyang yatan. Na nagpadayon ang ato ang gambalay dito sa Kiblagon, nagpasalamat ko sa magkaigsunan nga naghatag niini nga mga tabang. Ang isa lang karon magkaigsunan kay sa ma-challenge ni kay mo sila. Kung sa mga nandali na ito, sultan o simba, hindi naman na kita-kita lang. Uy, kalain ko lang ang kita-kita lang. Kami, sa kami lang daw.
Yung po si Ami, alin yung ato lang kung dungagan. Nga musulod lang sila kung kami-kami lang. Ang mga tao karon mutubat ang magkaigsunan na daghang kaayong mga tao sa gawas karon na uhaw. Nagkinahanglan sila o maggusto sila nga maminaw, pero kinsa man ang musulti nila. No, kinsa man ang musulti nila kung dili yun nato sila atuon sa aron sa paghatag. Ang atong Kiblagon Church mga kaigsunan, praise the Lord nga pila na lang kahigayon, pero ang ako lang ihonghong sa inyong mga kaigsunan kay kumuadto mo dito, mangyaka kag mo sa simento. Kaya mo man atong sa karon kay wala tay mga bangko dito sa iyaha. Sa katong pagbuhat sa last tanawa ang hasil sa iyaha mga kaigsunan. Ang ato biyang buhat sa Kiblagon, doon namin mga Bible studies na ginahimo. Kat-kat dire, kat-kat dito. Kami tulong ni Ami o si Bingbing. Kat-kat dire, kat-kat dito. Yun sa paghasil sa kaaway mga kaigsunan. After sa camp meeting, ang buhat lang, kung ipiangan ba ni, kaning akong left foot. Nga di naman yung ko ka tindog. Isama na ako pag-ato dito na sakit mo kayo akong itindog. Di anong niligo, di niya ko maulian. So, gikarga ko sa stock nga, iskurang sakyan gidala ko dito sa Global Hospital. Pantod na wala gyapon ko na uli grabe ang hasil sa kaaway mga kaigsunan. Nangulit mi diri nga with the assurance nga ako mga bata due for operation, pero dili ko mga kaigsunan. Kaya nga naman, lain na sa hasil nga malamay na gyud kaayo ang atong buhat dito. Abot na ako diya mga kaigsunan, ipapagid ko buyog. Unsa naman nga buyog na pod ang atraka sunod. Kay ikatulong mga kaigsunan katong ipaak na pod buyog ero. Di na pagawas. Ako na kung gisingkitan si Ami nga, Ami, nakita ko na ako ang bakba si Ero, tinda ko ang nadiri na sa iyahang. Ang iyang bakba, mga kaigsunan nga, mupangit na gyud pero ako natuo ko nga manulunda do ang nagprotekta, nag-anag yun sa bakba yun sa mao nga Ero, nga unta, mapaak na sa amo ang mga kaigsunan, kaya naman, aron dili na makapadayon sa buhat na atong ginahimo. Ang atong buhat karon mga kaigsunan, unsay kay ingon diha sa 9 Stimulus Church Volume 9 nga himo nato ni siya mga kaigsunan, there will be a rapid events. Kung atong iglesia magpaluya-luya pagani ni mga kaigsunan dinhi sa palibot daghan pa mga wiling kalag-an yan. Kita man ka ang nagdala sa kamatuoran. Kita man kaya ang kahibaloan ng tanan. Kita gitawag o doon na tayo obligasyon. We are all gitawag ta aron mahimong missionaries. Naghantag mga palaagi nga mahimo ta nga missionary mga kaigsunan. So dito sa ospital, pagsunod na mo dito, mo pa to si pastor. Isunod na siya dito sa isunod ako dito sa private. Kung saan mo ko sa private, matulog-tulog, dili ko, isulog ko dito atong isa kang ward na dunay tulog ka kibos. Tulog ka ana-ana ba? So sa dito namin mga kaigsunan, tanawahan, doon na day purpose ang Ginoo dito, sa among pag-ato dito, kato mga pasyente dito, si Ami mo na tulog-tulog, sige, Bible study dito sa mga tao na naa dito, sige siya panhatag sa iyang Biblia, nawag team. Kaya nga naman mga kaigsunan, doon na isa ka babae dito nga, she's very curious enough na makahatag ang Biblia. Ako nakita mga kaigsunan, kini mga tawhanan, daghan. Kaya pagtuyok na namo, ipadadaan ng miniring dito o break controversy, nakahigayon may mga kaigsunan o panghatag nga dito sa hospital. Ang atong kayutang mga kaigsunan, prophecy or pastor feeling. Ato aning nabantayan, grabe ang katumanan. Grabe yun mga kaigsunan. Unya ang ato lang kung atong yun na huna nga dili unta mag-usik ang dugo ni Ginoong Hesus nga giula sa ato giula sa tanang mga tao. You will be courageous enough nga ato silang masultihan. Bisa na lang unta mga kaigsunan sa atong mga flyers, sa atong mga mahatag ng mga libro na idagang kayo din hao na ang upan na ulanan na lang gabi kay kusog kayo ang hangin, wala mo natabunan ng uban, ng lupad na uban.
Daghan kayo din ang magkaigsunan. O gusto mo mangayo og flyers, gusto ka mangayo og Biblia, is ready siyang manukatag sa atong ipinahanlan. Ang atong naman magkaigsunan nga kanina tawanan, isa kang gayon ba nakasakay ko og bus? Kanang lalaki ko na akong tapad, and ko, sir, kanang, mahilig ka ba magbasa? Pandutan ko man siya. Katutang libro, dili yung tanakot ko siya ihatag. Pero yun siya na, ako no, gusto ko kayong libro. Ako nahatag sa iyahan, niya pa nag-ampo me, and ko, sir, kung dili man ta makita dili sa yuta, meet me in heaven. Ako siyang giingnan nga makita pa sa langit, sir, kay ang imong gitunan, ako man kung nang gitunan. Busa katong libro nga na ako ang gidaladala magkaigsunan, akong gihatag sa iya aron lang ta siya makakaplag og dalan. Daghan kayo mga paagi ang Ginoo magkaigsunan, yet ang mga katawhan sa Ginoo nagkitaman ang mga kamatuoran, nakahimo pagyutag mga kaigsunan ang panang pagpangiyugpos. Lamang din man nato himuon. Kung sa kaya sa isa ka adlat lamang nakatagtag flyers, talamang magkanta, talamang lakata. Mga kaya tayo espiritu yung mga kaigsunan. Ang iwan ni Sister White, when the church, kung 50% gani ang missionary work, then it's the time na ibukbuk niya ang Holy Spirit. Gano'n na may kaigsunan, nakita man na ang 50% man ang nagabuhat sa Ginoo. Kung sa may langayan sa Balang Espiritu, madili pang man niya ibuhat. Ang atong panahon mga kaigsunan daw, dili na gud. Unsa ingon ni brother sa tong pastor gani Rivas, si Erwin Rivas, unsa ingon niya? Ako, ambot lang sa akong paglantaw kung makaabot ko batag 5 years ang ilang buwan. Pero sa ato ang pagsabot mga kaigsunan, every 6,000 years, dunay events nga mahitabo. Bisan si Pope mga kaigsunan, sa una gani kato si Pope Francis, yung sa ito niya pagpan ang 6,000 years mahimutang daw sa either 2030 to 2031. Pero kung sa ingon sa Mateo magkaigsunan, ako palang pangsaon pamubon, ako palang pamubon aron tungod sa ako mga pinili, daghan pa ang maluwas. Dili nato ka tiaw-tiawan ng atong pagpangalagad mga kaigsunan unless kita sa atong kagalingan naalay efforts pagpangita sa naong sa Ginoo. Kapila ka ta mulugod sa kagabi, kapila ka nato pangitao ng naong sa Ginoo. Ato bang gina-worship ang atong mga anak? Ato ba sila gitaga ang kagayunan? Ato ba sila gitaga gi-involve ba nato sila mga kaigsunan sa buluhaton diri sa iglesia aron ilang mabati mga kaigsunan nga ang panahon, dili na ikatapusan ang pasaahon na kaigsunan. Ang atong ingon siya diri na mauna niya ako din gikuha dito sa isa ka libro sa Maranatha, yun siya. A wonderful events are soon to open before the world. The end of all things is at hand. The time of trouble is about to come upon the people of God. Then it is that. Muna ni mga kaigsunan nga ang atong forbidding those who kept the Sabbath of the Lord to buy and sell. Ato naman yung nahibawan mga kaigsunan nga maabot ang panahon nga dili ta makapalit o kabaligya. Di na sa Maranatha mga kaigsunan, asya ato na ning basahon sa dili katang-matapos. Ingon siya sa Maranatha 10 verse 10. Ingon siya, God does not, ingon Maranatha at Mount of Blessing, ingon siya sa Mount of Blessing mga kaigsunan. Ingon siya, God does not afflict. Ato lang basa ang siya sa Bisaya mga kaigsunan. Dili ka mabutol sa Ginoo mga kaigsunan nga ang atong kinabuhi. Ingon siya sa lamentasyon ato ang text ganina. Ingon siya, kay siya dili magasakit sa iyang kinabubuton ni magapasubo sa mga anak sa tao. Dili ang nature sa Ginoo ana magkaigsunan nga usay magsubuta, usay magsakita, tungod sa inani ato na siyang ato good ay na siyang, it's our choice nganong na yung ani na siyang magkaigsunan. Nga ingon siya sa ingon
sa limitation, ingon siya nga when He permits trials and afflictions, God does not afflict willingly nor grieve the children of men. Dili siya magkaigsunan, pero it's our choice. Ingon siya, when He permits trials and afflictions, it is for our profit, that we might partakers of His holiness. Dunay purpose ang Ginoo magkaigsunan nga nung ingunahan nila. If we receive in faith, the trial that seems so bitter and hard to bear will prove. Usahay pait mga kaigsunan, but mahimo rin siya panalangin sa ato ako na ato ni siyang pagadawaton. The crowing blow that blights the joys of earth will be the means of turning our eyes to heaven. Sa atong sitwasyon karon mga kaigsunan, tutok lang kita kang Ginoong Hesus kay dili na masabtan ang kalibutan sa ako yung ikaw brother, asa na gusto na kang mauli. Gusto na kumatog langit, pero ang pangutana mga kaigsunan. O abot, napalita ka tog langit. Ang sa to, nakita ka nga, kulangan. Dili nga punta ka kalusot. Dahil siya dira nga, how many there are who would never know that Jesus had not sorrow lead them to seek comfort in Him. Daghan mga kaigsunan ang wala gan nakahibalo kung kinsa di ini si Ginoong Hesus nga atong gialagaran nga kahibalo diha sa Mount of Blessing. Sa Mount of Blessing 8. Ingon siya diya mga kaigsunan na ang atong ang gikinahanglan gyud sa Ginoo mga kaigsunan mo duol lang gyud ta sa iya. Bisan unsang atong ingon ay dili man ko kuan, labi na pagapil aning buhat, dili man ko uy kay yung kay nang magsulti. Dili ko kuan uy kay ana. Dili ang Ginoo na kinahanglan nato mga kaigsunan. Ingon siya sa Maranatha, Mount of Blessing nga bisan unsa ato ang magigsunan. Gipangita ta sa Ginoo kadto lang ko willing na kutabang sa buhat sa Ginoo. Ang ato lang handog nga ingon siya. Okay. Christ desires us to make His service appear attractive and it really is. If the self-denials and the secret heart trials be revealed to the compassionate Savior, let the burdens be left at the foot of the cross. Wala tayo laing tagalan magkaigsunan. Kitang tanan aduna tayo mga lulan. Ato lang ibutang dito sa tiilan sa Ginoo. Sa krus nga na siya dito nagpakamatay. And go on your way rejoicing in His love who first loved you. Men may never know the work going on secretly between the soul and God, but the result of the Spirit works upon the heart will be manifest to all, for He which seeks in secret shall reward it openly. Tinuod niya magkaigsunan nga kita sa atong kaugalingon, dunay Diyos nga nagtanaw kung siya lang magbalo sa aming tanan. Usay makaingon ta nga kanabitang kami ni Ami ba ko Ami. Regapon. En ko Ami. Pila naman na itong susunduhon dito sa mga nagtrabaho. And siya, kuhan na. En ko Lord, asa mo ko ano dito. Ngayon, sweldo na mo dito. Yet God is really good magkaigsunan. Na nasa imong nga na ako'y padala sa imuha, na ang mauni ang akong ipadala nga tabang din sa imuha. Kung sa pag-iingon niya mga kaigsunan din sa last money, ingon siya nga ang Ginoo nagtanaw yun if you're willing enough to do the service of God. Daghang kahit agbuhaton na kaigsunan aniya ang gitanaw lang sa Ginoo. Kadto lang yung willing. Willing dili lang sa atong ang strength, the strength that we have, and also unsa man ang naa sa ato ang kaigsunan. We can help sa daghang mga paagi bisan sa natin ani nato mapaig nga mga unsa kagamay mga kaigsunan kun ato nang matigong
ang daghan pang mga miling kalag diha madala diha sa tilan sa Ginoo ug ang Dios magpanalangin.